Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1576. Clan Extermination War. Ang maraming eksperto mula sa angkan ng Yaw sa kalangitan ay biglang naglabas ng napakaliwanag na kinang mula sa loob ng kanilang mga katawan. Ang Dao Chi sa loob ng kanilang mga katawan ay naging sobrang ligaw at marahas sa sandaling ito. Talagang nilayon nilang sirain ang sarili. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Han Huzi nang makita ito. Kung ang maraming ekspertong ito ay sisira sa sarili, kahit na ang selyadong kaharian na ito ay maaaring mapunit. Gayunpaman, ang Nihility Devouring Flame ay naging hindi mabilang na tunneling sa sandaling ito at hindi na ito napigilan. Hindi ganoon kadaling tumakas sa mga mata ng ating Han clan. Naging madilim ang mga mata ni Han Huzi. Mabilis niyang inilabas ang isang scroll na may tumataas na itim na apoy mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, bigla niya itong pinunit. Ang itim na apoy ay lumundag at direktang bumuo ng flame tunnel. Maraming mga figure ang sumugod mula sa loob nito at lumitaw sa kalangitan ng magulong lugar na ito. Hahaha. Hindi inaasahan na talagang napunta ka sa ganoong estado sa pagkikita nating ito. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng malalawak at makapangyarihang maitim na malamig na aura sa kalangitan matapos lumabas ang maraming itim na figure mula sa lagusan. Ang gayong lakas ay naging sanhi ng paglubog ng puso ng lahat sa mapanganib na kalagayang ito. Nagpakita na ba ang mga eksperto ng Han clan sa wakas? Nadetect din ni Yao Dan ang aktibidad sa kalangitan. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at lumapit sa pinuno ng maraming itim na figure. May dalawang matanda na nakatayo sa lugar na iyon. Sa pagkakataong ito, nakangiting nakatingin sa kanya ang dalawa. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng lamig. Han Jing, Han Yan. Dalawa sa apat na demonyong santo ng angkan ng Han ay aktwal na lumitaw na magkasama. Ang iyong Han clan ay talagang mataas ang tingin sa aking Yao clan. Ang matanda na namumuno sa grupo ay tumawa ng mahina nang marinig ang mababa at malupit na boses ni Yao Dan. Sinabi niya, Yao Dan, ang mga alchemist na kasanayan ng iyong Yao clan ay mayroon pa ring kaunting gamit para sa aming Han clan. Kung sumasang-ayon ka sa Yao clan na isang affiliated clan ng aking Han clan, maaari mo pa ring mapanatili ang ilang bloodline. Kahit na ang aking Yao clan ay isakripisyo ang aming huling patak ng dugo, tiyak na hindi kami mabubuhay sa isang nakakahiyang paraan sa ilalim ng iyong Han clan. Nagsalita si Yao Dan sa makapal na boses. Bilang isang miyembro ng Yao clan, sila ay nagtataglay ng kanilang sariling pagmamataas. Walang sasang-ayon dyan kahit anong kaakibat. Kung ganoon, mapapatay lang namin kayong lahat. Hindi nagulat ang matanda sa sinabi ni Yao Dan. Bahagya siyang ngumisi at nag-wave ng kamay. Nagsalita siya sa mahinang boses. Huwag mag-iwan ng sino mang nakaligtas. Naiintindihan. Ang maraming eksperto mula sa angkan ng Han sa likod ay agad na nagpakita ng kabangisan sa kanilang mga mata nang marinig ito. Isang mabangis na tawa ang pinakawalan nila. Kaagad, sumabog ang majestic Dao Chi at nagmamadaling bumaba mula sa lahat ng direksyon. Explode. Nang makitang umaatake ang mga eksperto mula sa angkan ng Han, ang ilaw sa katawan ng isang elder ng angkan ng Yao ay biglang naging napakaliwanag. Kaagad-agad, isang napakaligaw at marahas na enerhiya ang biglang sumabog sa kalangitan. Ang ilan sa mga eksperto mula sa angkan ng Han, na nataman, ay agad na nagdure ng dugo at mabilis na umatras. Bang! 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 Matapos masira ang sarili ng unang eksperto mula sa angkan ng Yao, tila biglang sinindihan ang dugo ng maraming miyembro ng angkan ng Yao. Kaagad, sumikat ang liwanag sa loob ng katawan ng marami. Sa wakas, bumaril sila sa kalangitan na parang bumabagsak na mga bituin at nawasak ang sarili sa parehong lugar ng sabay-sabay. Boom boom! Isang nakakatakot na bagyo ang nagpatag sa buong bulubundukin sa isang iglap. 10,000 talampakan ang malalaking malalim na batis ay nagsimulang kumalat na parang sapot ng gagamba. Sa harap ng ganoong nakakatakot na pag-atake sa sarili, ang kaharian, na orihinal na ganap na selyado, ay talagang muling naging baluktot. May ilang maliliit na bitek na malabong lumilitaw. Magpatuloy. Nagpakita ang mga mata ni Yao Dan ng isang masayang ekspresyon matapos makita na sa wakas ay bahagyang nabago ang espasyo.
Gayunpaman, isang walang katapusang kalungkutan ang itinago sa ilalim ng kagalakang ito. Sino ang mag-aasam na ang Yao clan na ito, na naging ganap na mapayapa noong isang araw, ay talagang haantong sa 10-10 milyong mga descendant citizens ang mamamatay at maraming miyembro ng clan ang namatay o malubhang nasugatan. Nasasakupan pa rin sila ng panganib ng pagkalipol ng angkan. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa nila ay para sa kanilang mga miyembro ng clan na sirain ang sarili at paganahin ang bloodline na magpatuloy. Matapos marinig ang mahigpit na sigaw, maraming eksperto mula sa angkan ng Yao ang patuloy na walang pag-aalinlangan sa pagsira sa sarili. Si Han Jing sa langit ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga. Ikinumpas niya ang kanyang manggas. Ang napakalaking itim na aura ay lumabas na parang bilis ng kidlat. Agad itong naging malaking kamay na naghagis sa mga miyembro ng Yao clan, na gustong mag-self-destruct sa isang lugar, malayo. Sa ganitong paraan, ang mga dalubhasa ng Yao clan na iyon, na sumabog sa ibang mga lugar ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili nang hindi nagtagumpay. Wanwo. Malakas na sumigaw si Yao Dan matapos makitang namagitan si Han Jing. Si Elder Wanwo, na napuno ng dugo sa di kalayuan, ay direktang bumaril pataas pagkatapos marinig ang sigaw ni Yao Dan. Sumunod din ang isang pares ng napakalakas na elder mula sa angkan ng Yao. Ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay ganap na kumulo sa sandaling ito. Biglang tumaas ang kanilang mga aura habang kumukulo ang kanilang Dao Qi. Ito na ang kanilang huling laban. Isang labanan para protektahan ang mga miyembro ng kanilang angkan. Kaya ko silang pigilan mag-isa. Malamig na tumawa si Han Huzi matapos makita si Elder Wanwo at ang iba pa ay gumagamit ng secret technique para kumulo ang kanilang Dao Qi at maging sanhi ng pagtaas ng kanilang aura. Gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita sa harap ni Elder Wanwo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at umalangaw-ngaw ang itim na apoy. Ang kanyang lakas lamang ay sapat na upang kaladkarin si Elder Wanwo at ang iba pa sa pakikipaglaban sa kanya. Nang makita ang miserable at trahedya na labanang iyon, hindi sinasadyang hinigpitin din ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Ito ba ang clan extermination war? Ang Xiao clan noon ay malamang na nakaranas din ng ganitong eksena. Upang matiyak na mabubuhay ang kanilang bloodline, ang mga taong ito ay handang isuko ang lahat. Wala silang naramdamang panghihinayang kahit na kailangan nilang sirain ang sarili. Sa sandaling ito, ang pribadong sama ng loob sa kanilang lahat ay nawala na. Ang mga miyembro ng clan na minsan ay nagkaroon ng alitan sa isa't isa, ay handang magwasak sa sarili upang maprotektahan ang isa't isa. Gagong Han Clan. Ang iskarlata na kulay sa mga mata ni Yao Dan ay naging mas matindi matapos makita na maging ang grupo ni Elder Wanwo ay pinigilan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa lugar at sa wakas ay huminto sa direksyon ni Xiaoyan sa di kalayuan. Agad gumalaw ang kanyang katawan at humarap sa huli. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, mahigit 100 miyembro ng Yao clan ang lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Ang mga taong ito ay medyo pamilyar kay Xiaoyan. Ito ay dahil sila ang grupo ng mga kabataan na nakakuha ng pinakamagandang resulta sa medicinal ceremony. Xiaoyan, ang mga eksperto mula sa aking angkan ng Yao ay maninira sa sarili upang buksan ang kaharian at bibigyan ka ng pagkakataong makatakas. Hindi pa ako nakikiusap sa sinuman sa buhay ko ngunit sa pagkakataong ito, nakikiusap ako na tulungan mo akong mapanatili ang ilan sa mga linya ng dugo ng angkan ng Yao. Pulang dugo ang mga mata ni Yao Dan habang nakatitig kay Xiaoyan. Nag-aalala at nagmamadali ang boses nito. Ang isang maikling distansya mula kay Xiaoyan ay ang matandang Shen Nung na iyon, na may magandang relasyon sa kanya. Gayunpaman, hindi niya pinili ang huli. Ito ay dahil malabong sinabi sa kanya ng kanyang instincts na si Xiaoyan lang ang may kakayahang tulungan siyang mapanatili ang bloodline. Bukod dito, wala siyang ibang pagpipilian sa sandaling ito. Upang mapanatili ang kaunting bloodline ng angkan, handa siyang magwasak sa sarili. Ang biglaang hindi inaasahang pangyayari na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Tiningnan niya ang pulang dugo na mga mata ni Yao Dan at naramdaman niyang napuno ang kanyang puso. Ano man ang nangyari, ang huli ay isa pa ring qualified clan head. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Sinulyapan niya si Yao Lao.
Medyo mamasa-masa ang mga mata ng huli. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Clan Head, hayaan mo akong manatili. Makikipaglaban ako sa mga maldita na ito. Duguan ang mga luha sa mukha ni Yao Tian. Personal niyang nakita ang kanyang ama na pinatay ng 2 eksperto mula sa angkan ng Han. Sa sandaling ito, ang alam lang niya ay dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang patayin ang mga miyembro ng Han Clan at maghayganti para sa kanyang ama. Sampal. Isang sampal ang marahas na ibinato sa mukha ni Yao Tian pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Mabangis na tiningnan ni Yao Dan si Yao Tian. Siya ay umungal na parang mabangis na hayop. Ano ang magagawa niyong mga walang kwentang tao sa pananatili sa likuran? Hindi mabilang na mga miyembro ng angkan ang nasira ang sarili upang bigyan kayo ng pagkakataong makatakas. Paano mo sila haharapin? Hinawakan ni Yao Tian ang kanyang kalahating namamaga na mukha. Kinagat niya ang labi niya. Patuloy ang pag-agos ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Si Yao Ling sa kanyang tabi, na parang diyosa sa puso ng mga nakababatang miyembro ng Yao Clan, ay umiiyak din. Matapos maranasan ang hindi inaasahang pangyayari ngayon, sa wakas ay naunawaan nila na para silang isang bulaklak na pinoprotektahan sa isang greenhouse ng angkan. Lahat kayo ay susunod sa lahat ng sasabihin ni Xiaoyan. Para matiyak na magpapatuloy ang bloodline ng Yao Clan, kailangan ninyong mamatay kung hihilingin sa inyo. Marahan na bamantong hininga si Xiaoyan. Ito ay talagang isang mabigat na pasanin na hindi maipaliwanag na lumitaw. Ni hindi niya nagawang pangalagaan ang angkan ng Xiao. Saan siya makakahanap ng napakaraming enerhiya? Gayunpaman, kailangan niyang umasa sa lakas ng angkan ng Yao upang mapunit ang selyadong kaharian. Kaya naman, wala siyang choice kundi pumayag. Clan Head Yao Dan, gagawin ko ang aking makakaya. Matanda, gagawin ko rin ang lahat para tumulong. Ang matandang Shenlong, na lumipad, ay mahinang bumuntong hininga. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Haharangan ko sina Han Jing at Han Yan. Tutulungan kayo ng ibang mga elder ng Yao Clan na mapunit ang espasyo. Pinunasan ni Yao Dan ang dugo sa kanyang mukha. Nilaibat ng kanyang mga mata si Yao Tian at ang iba pa. Masyadong kalmado rin ang ekspresyon niya. Sa wakas, ngumiti siya at tumapak sa lupa. Ang kanyang katawan ay bumaril at ang Dao Qi sa loob nito ay ganap na kumulo. Sa wakas, siya ay nagpakita na parang isang makinang na bumabagsak na bituin habang siya ay bumaril patungo kay Han Jing at Han Yan sa kalangitan. Ang lokong ito. Naging malamig ang mga mukha ni Han Jing duo matapos makita si Yao Dan na buong lakas na umaakay. Pareho silang umatake at nagbago ang kulay ng langit. Bang! 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 Matapos ang Han Jing duo ay makisali sa isang miserableng malaking labanan kay Yao Dan, ang maraming Yao Clan elders sa langit ay muling sumugod. Pagkatapos nito, mabilis silang sumabog sa parehong lugar. Boom boom boom. Matapos manginig ang kalawakan, ang lugar na iyon sa kalawakan ay nagsimulang maging lalong baluktot. Ang mga bakas ng itim na simbolo ng apoy ay lumabas mula sa loob ng kalawakan at sa wakas ay sumabog sa harap ng ligaw at marahas na pag-atake ng enerhiya. Tara na. Mabilis na lumabas ang kulay rosas na apoy mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan sa sandaling pumutok ang mga simbolo ng itim na apoy. Isang fire barrier ang nabuo. Pagkatapos nito, nilock nito sina Yao Tian, Yao Ling at ang dosenang mga figure sa loob nito. Pinoprotektahan ng Northern King si Yao Lao. Ang bilis ng kanilang grupo ay pinakawalan hanggang sa limitasyon habang sila ay nagmamadali patungo sa kalawakan kung saan ang simbolo ng itim na apoy ay napunit na parang kidlat. Battle Through the Heavens. Kabanata 1577. Pahiram ng apoy. Bang! Bang! Isang kulog na parang pagsabog ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng kaharian na ito. Kasunod ng paglitaw ng bawat pagsabog, magkakaroon ng isang eksperto mula sa angkan ng Yao na sisabog sa Dao Qi sa loob ng kanyang katawan at sabog ang kanyang sarili sa mga piraso. Sa harap ng gayong ligaw at marahas na pag-atake ng enerhiya, kahit na ang kaluluwa ng isa ay hindi mananatili. Ang grupo ni Xiaoyan ay nagpakawala ng kanilang bilis sa kanilang limitasyon habang sila ay tuwang-tuwang sumugod patungo sa lugar kung saan ang mga pagsabog ay pinakasentral. Ang selyo sa lugar na iyon ay natanggal na.
hindi na magiging mahirap na buksan ang espasyo. Ang mga eksperto mula sa iba't ibang sekta ay malapit ding sumusunod sa likod ni Xiaoyan. Naunawaan nila na imposible para sa kanila na matagumpay na makatakas ng buhay sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sariling lakas sa gayong magulong panahon. Gayunpaman, ang layunin ng Han Clan ay alisin ang lahat ng buhay na nilalang sa loob ng Yao Clan. Natural na imposible para sa kanila na payagan si Xiaoyan at ang iba pa na umalis. Habang naglalakbay ang grupo ni Xiaoyan, ang mga tuling creature na sumasaklaw sa buong lugar pati na rin ang mga eksperto mula sa Han Clan ay agad na nagbago ng kanilang target. Sinugod nila at pinalibutan ang grupo ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos makita ang mga figure na humahanggos mula sa lahat ng direksyon. Akmang aatake na siya nang ihagis ni Old Man Shen nung mula sa likuran ang medicinal herbs walking stick sa kanyang kamay. Kaagad, mabilis na kumalat ang isang berdeng dagat ng apoy. Nagbuga ito ng ilang lagaslas habang hindi mabilang na nagtataas ang mga puno ang lumitaw. Ang malalaking punong iyon na may apoy na nakapaligid sa kanila ay parang mga baging na nakapaligid sa mga figure na nagmamadali. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang umatake si matandang Shenlong. Naging sanhi ito ng bilis ng grupo ni Yao Tian na pumailang lang muli. Ginugnay Hilati, pigilan mo si Xiaoyan. Ang brat na iyon ay may Toshi Ancient God Jade din sa kanyang mga kamay. Si Han Huzi, na nakagapos kay Elder Wanwo at ilang iba pa, ay nagmamadaling sumigaw pagkatapos makita ang grupo ni Xiaoyan na umaakyat sa kalangitan at unti-unting lumalapit sa partikular na espasyo. Sa tingin mo ba makakagawa ako ng maraming kopya ng sarili ko? Ang Nihility Devouring Flame ay malamig na sumagot matapos marinig ang sigaw ni Han Huzi. Ang kanyang boses ay tila puno ng pagkadismaya. Natahimik si Han Huzi matapos itong marinig. Napangiti siya sa kahihiyan. Ang Nihility Devouring Flame ay maaaring ang pinakamakapangyarihang tao na naruroon ngunit hindi lang niya kailangan na hatiin ang kanyang atensyon upang patatagin ang spatial seal ngunit siya ay nakaranas din ng pinsala mula sa soul fragment ni Yao Di sa malaking labanan kanina. Bukod pa rito, siya ay kasalukuyang naging hindi mabilang na tunneling. Saan siya kukuha ng lakas para hatiin ang kanyang focus? Ipaubaya mo sa akin. Hanjing, ipapaubaya ko sa iyo ang matandang maltong si Yao Dan. Ang pagsisikap na harangan tayong dalawa gamit ang iyong lakas lamang ay walang iba kundi pantasya. Isa sa 4 na demonyong santo ng angkan ng Han mula sa isang larangan ng digmaan sa kalangitan ay mapanuksong sumulyap kay Yao Dan, na medyo baliw na kalagayan, sa kanyang harapan. Nag-flash ang katawan niya at may lumabas na after image. Pagkatapos nito, tumakas siya mula sa labanan at direktang sumugod patungo sa lugar kung saan ang grupo ni Xiaoyan ay parang matandang agila. Xiaoyan. Hihihi. Ang pangalang ito ay hindi pamilyar sa akin. Maraming chismis tungkol sa iyo sa loob ng angkan ng Han. Kung hindi dahil inihahanda ng angkan ang ating plano, lalabas na sana ako at makilala ka. Ikaw lang ang tanging tao sa loob ng maraming taon na naging dahilan ng paulit-ulit na pagkalugi ng aking Han Clan. Ang bilis ni Han Yan ay sobrang nakakatakot. Sa loob ng ilang paghinga, nagpakita na siya sa harap ng grupo ni Xiaoyan at malamig na tumawa. Lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatingin sa isa pang tigre na humaharang sa kanilang dinadaanan. Ang lakas nitong Han Yan ay lubhang nakakatakot. Base sa kanyang sentido, malamang na naabot ng taong ito ang Advanced 7-Star Daosheng class. Mas malakas siya kaysa kay Yao Dan. Life Spirit Flame. Ang matandang Shenlong mula sa likuran ay nagkaroon din ng pagbabago sa ekspresyon dahil sa hitsura ni Han Yan. Maya-maya pa ay agad siyang umatake. Ang malaking dagat ng berdeng apoy ay natipon at naging isang malaking apoy na hayop na may 4 na paa. Pagkatapos nito, marahas itong kinasuhan ang huli. Life Spirit Flame. Hahaha. Medyo interesado rin ako dito. Matapos kang makuha sa pagkakataong ito, ang Life Spirit Flame na ito ay magiging akin. Bahagyang natawa si Han Yan habang hinarap niya ang matalim na pag-atake ng malaking halimaw na iyon. Biglang napakuyom ang malaki niyang kamay. Ang napakalaking Daochi ay nagtipon at direktang bumuo ng isang malaking palad, na hamampes sa malaking halimaw.
Ang isang nakakatakot na puwersa ay talagang nakakalat sa apoy na hayop na may isang strike. Ang lakas ay hindi nabawasan ang hangin habang humahampas ito sa grupo ni Xiaoyan. Ang lakas ng labanan ng Life Spirit Flame na ito ay talagang hindi sapat. Hindi sinasadyang tumawa ng mapait si Old Man Shen nung matapos makitang walang silbi ang pag-atake ng Life Spirit Flame. Napatingin siya sa malaking palad na nahulog mula sa langit at nagmamadaling pinabilis ang kanyang bilis. Swoosh! Ang bilis ng grupo ni Xiaoyan ay pumailan lang habang nakahawak sa kanila ang malaking palad. Mahigpit nilang naiwasan ito. Gayunpaman, ang ilan sa mga nasa likod nila ay hindi pinalad. Sa harap ng napakalaking kuko, maging ang one-star pick na Daosheng na mga eksperto na naruroon sa kanila ay bumagsak sa ilalim ng palad at sumabog sa isang kumpol ng dugo na fog. Si Xiaoyan ay walang oras na maabala tungkol sa maraming kaawa-awang mga iyak na ibinubuga mula sa kanyang likuran. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata kay Han Yan na nasa harapan niya. Ang posisyon ng taong ito ay nagkataon kung saan nabasag ang spatial seal. Sa madaling salita, kung gusto nilang mapunit ang isang spatial crack, dapat nilang talunin ang matandang ito. Gayunpaman, ang pagsisikap na talunin ang isang nangungunang eksperto na umabot na sa Advanced 7-Star Daosheng class ay nagdulot ng napakahirap sa kasalukuyang Xiaoyan. Northern King. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Inihagis niya si Yao Tian, na hawak niya sa kanyang kamay, kay Yao Lao. Isang ideya ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Ang rebel tong iyon na parang Northern King, na nakasunod sa kanyang likuran, ay walang pag-aalinlangan na naging isang sinag ng itim na ilaw na umaagos pasulong. Ang hangin na naglalaman ng nakakatakot na lakas ay direktang tumakip kay Han Yan. Ha? Puppet ba ito? Isang sorpresa ang bumungad sa mga mata ni Han Yan habang hinarap niya ang hindi pangkaraniwang matalas na pag-atake mula sa Northern King. Kahit na siya ay bihirang makakita ng isang napakalakas na puppet na hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagiging hindi pamilyar sa labanan. Maaaring malakas ang pisikal na katawan ngunit ang puppet ay sa huli ay isang puppet. Bagamat nagulat si Han Yan, hindi siya umatras kahit kaunti. Lumubog ang napakapangit na Daochi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang Daochi ay naging 1,000 talampakan na malaking kamay ng Daochi, na madaling tumanggap ng matalim na pag-atake ng Northern King. Paminsan-minsan ay umiihip ang hangin habang hinahampas niya ang palad niya pasulong. Pinilit ng malawak at makapangyarihang Daochi pabalik ang Northern King. Ang hindi mapapantayang matigas nitong katawan ay nagsiwalat ng mga kalahating pulgadang malalim na pilat. Dahil sa lakas ng Northern King, medyo mahirap para dito na labanan ang isang eksperto sa Advanced 7-Star Daosheng class. Little Yi. Sumigaw si Xiaoyan habang pinipigilan ng Northern King si Han Yan ng buong lakas. Mabilis na bumangon si Little Yi mula sa katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, ito ay ganap na sumanib sa kaluluwa ni Xiaoyan. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nagmula sa katawan ni Xiaoyan sa lahat ng direksyon kasunod ng pagsasanib. Ang kanyang katawan ay muling naging napakalinaw. Maging ang mga buto at panloob na organo sa kanyang katawan ay natatakpan ng kulay rosas na kristal na layer. Extermination Fire Body. Pinakawalan ni Xiaoyan ang pinakamalakas na atake niya sa sandaling nagsimula siyang lumaban. Naunawaan niya na ang isang ordinaryong pag-atake ay ganap na walang silbi laban sa gayong eksperto. Extermination Fire Lotus. Biglang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos mabuo ang katawan ng apoy. 6 na magkakaibang kulay ang Heavenly Flame ang bumuo ng spiralang shape sa kanyang palad. Pagkatapos nito, naghalo sila sa isa't isa. Sa loob ng maikling sandali, nakabuo na ito ng Fire Lotus na may 5 magkakaibang kulay. Isang pagpuksa na parang aura ang kumalat sa sandaling nabuo ang apoy na lotus. Pumunta ka. Nang inig ang braso ni Xiaoyan sa sandaling nabuo ang Fire Lotus. Ang Extermination Fire Lotus ay sinamahan ng isang makinang na buntot ng apoy habang ito ay bumaril sa bilis ng kidlat. Sa wakas, ito ay sumabog sa isang maikling distansya mula sa Han Yan. Bang! Isang earth-shaking energy na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa lugar. Isang bagyo ng apoy, na napuno ng puwersang naglipol.
Anumang tuling na nasa loob ng 1,000 talampakan mula sa bagyo ay hahampasin ng alon. Ang kanilang mga katawan ay agad na magiging itim na dugo, na sumangga sa ilalim ng mataas na temperatura. Mayroon kang ang kakayahan. Gayunpaman, kung ito ang iyong trump card, dapat mong ibigay sa iyong mga kamay ang Toshi Ancient God Jade. Maaari pa rin kitang payagan na mamatay ng mapayapa. Ang bagyo ng apoy ay tumama sa kalangitan. Gayunpaman, ang nagyayelong malamig na boses ni Hanyan ay patuloy na dahan-daang inilalabas mula sa loob ng bagyo. Nakikita ng lahat ang napakalaking itim na singaw na umaalingaw-ngaw mula sa gitna ng firestorm, talagang nagawa nitong harangan ang rumaragasang firestorm. Tinapakan ni Hanyan ang walang laman na hangin sa gitna ng itim na singaw. Sabay-sabay siyang humakbang pasulong. Ang kanyang mga damit ay lumipad sa kawalan ng anumang hangin habang siya ay nakasuot ng isang madilim at siksik na ekspresyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos makita ang hindi nasaktan na si Hanyan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Extermination Fire Lotus habang pinakawalan ang Extermination Fire Body. Hindi niya inaasahan na hindi pa rin niya kayang mapahamak si Hanyan sa kabila nito. Ang lakas ng isang advanced 7-star na si Dao Sheng ay talagang lubhang nakakatakot. Medyo hindi matatag ang aura ng matandang iyon. Mukhang nagawa pa rin niyang masaktan ang pag-atake mo kanina. Gayunpaman, hindi pa rin sapat para masugatan siya ng seryoso. Nagsalita ang matandang Shenlong na may seryosong ekspresyon. Xiaoyan, kailangan nating tumakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung ang mga eksperto mula sa angkan ng Yao ay ganap na malipol, mahihirapan din tayong tumakas sa lugar na ito. Sumigaw si Yao Lao sa malalim na boses. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Nakatingin ang kanyang mga mata kay Hanyan, na may suot na malamig na ngiti sa kanyang siksik na mukha. Bigla siyang bumuntong hininga at nagsalita sa malalim na boses. Elder Shenlong, Yao Tian, ipahiram sa akin ng heavenly flame sa loob ng iyong katawan. Sinimulan ng matandang Shenlong at Yao Tian nang marinig ito. Gayunpaman, wala silang oras upang magtanong sa sandaling ito. Naging bukas lang ang kanilang pag-iisip. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at dumapo sa mga kamay ni Xiaoyan ang medicinal ingredient walking stick sa kanyang kamay. Saglit na nag-alinlangan si Yao Tian bago mabilis na inilabas ang isang kumpol ng dark brown na apoy. Ang apoy ay malabo na natipon sa isang hugis pagong. Ito ay natural na ang Heavenly Flame na nireranggo sa ika-13 sa Heavenly Flame Rankang, ang Turtle Spiritual Earth Flame. Hinawakan ni Xiaoyan ang tungkod gamit ang isang kamay at hinawakan ang Turtle Spiritual Earth Flame gamit ang isa. Ang kanyang malakristal na katawan ay malabo na naglalabas ng mahiwagang kinang. Sa ilalim ng kondisyong ito, parehong si Little Yi at siya ay ganap na pinagsama-sama. Mula sa isang tiyak na punto ng view, siya ay kasalukuyang nagmamay-ari ng konstitusyon ng isang Heavenly Flame Spirit. Hanggat hindi lumalaban ang kanilang mga may-ari, magagamit niya ang Heavenly Flames na hindi pa niya napino noon. Gayunpaman, natural na mas mahina ang kanilang lakas kumpara sa mga napino niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang oras para isipin niya ito. Si Xiaoyan lamang ang nagtataglay ng 6 na uri ng Heavenly Flames. Kung ang dalawang uri ng Heavenly Flames na ito ay dadagdag, ang Fire Lotus na nabuo ay magiging isang unprecedented Fire Lotus na nabuo ng 8 uri ng Heavenly Flames. Maaaring ang magagawa nito ay tiyak na magiging lubhang kakilakilabot. Battle Through the Heavens. Kabanata 1578. 8-Colored Fire Lotus. Ang Light Spirit Flame at ang Turtle Spiritual Earth Flame ay mabilis na naging dalawang kumpol ng magkaibang kulay na apoy sa mga kamay ni Xiaoyan. Nagkaroon ng kaunting pagtutol na hindi malinaw na ibinubuga. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang uri ng Heavenly Flames ay mayroon ng kani-kanilang mga may-ari. Kahit na ang kanilang mga may-ari ay hindi lumaban, ang kanilang mga instincts ay magpapakita pa rin ng ilang pagtutol. Bukod dito, ito ang nangyari sa kabila ng pagbabago ni Xiaoyan sa pagkakaroon ng isang konstitusyon ng Heavenly Flame. Kung isang ordinaryong tao ang hahawak sa kanila, malamang na sila ay sumabog na sa halip na kumilos sa gayong masunurin na paraan. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan nang makita niya ang bahagyang pagtutol na ibinubuga mula sa dalawang kumpol ng Essence Flames.
Pinitik niya ang daliri niya. Ang isang tipak ng pink na apoy ay pinalawak mula sa kanyang daliri. Pagkatapos nito, binalot nito ang dalawang kumpol ng essence na Heavenly Flames. Kaagad, ang apoy na kumikinang sa paligid ng dalawang kumpol ng Heavenly Flames ay nagpakita ng bahagyang senyales ng paninigas. Kahit na ang dalawang Heavenly Flames na ito ay hindi nagtataglay ng anumang katalinuhan, sila ay natatakot pa rin hanggang sa puntong hindi sila manggahas na gumalaw sa harap ng nakakatakot na purifying demonic lotus flame na nagpapadalisay ng lakas. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso matapos makita ang dalawang kumpol ng asensya na Heavenly Flames na naging tahimik. Kinulot niya ang kanyang kamay at 6 na apoy ang muling nabuo. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri habang ang 6 na apoy na ito ay dahan-daang nagsasama. Ang Life Spirit Flame at Turtle Spiritual Earth Flame ay binaril sa kanila. Bang-bang! Ang apoy, na tahimik na iniipon, ay naglabas ng mababa at malalim na tunog kasunod ng pagpasok ng dalawang Heavenly Flames na ito. Ang sunod-sunod na alon ng nakakatakot na enerhiya ay mabilis na sumipol mula sa loob. Nagpakita talaga ito ng hindi malinaw na senyales na malapit ng sumabog. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabago sa loob ng apoy. Kahit na siya ay kasalukuyang nagtataglay ng Heavenly Flame Spirit Constitution ng Little Yi, talagang medyo hindi siya pamilyar sa dalawang Heavenly Flames na ito. Natural na nahihirapan sa pagsasama-sama ng mga ito. Gayunpaman, hindi ito naging sanhi ng pagkataranta ni Xiaoyan. Ang kanyang perpektong Heavenly State Spiritual Strength ay bumuhos sa apoy na parang tubig baha. Kaagad, ang ligaw at marahas na kalikasan sa loob ay naging parang isang malaking tangke ng malamig na tubig na idinagdag sa kumukulong tubig. Agad naman itong tumahimik. Kaagad, nagkalat ang ligaw na karahasan. Ang apoy ay muling nagtipon sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan. Kasabay nito, ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay patuloy na umaagos sa apoy na parang tubig baha. Ang pagdaragdag ng dalawang uri ng Heavenly Flames ay nagpapataas ng pagkahapon ni Xiaoyan sa Dao Qi ng maraming beses. Ang pagkapagod sa ganoong lawak ay isang bagay na kahit ang kasalukuyang Xiaoyan ay nahirapang suportahan. Sa pagtaas ng dami ng Dao Qi na ibinubuhos sa apoy, ang mga patong-patong ng tila tunay na mga ripple ay nagsimulang mabuo sa loob nito. Ang isang bahagyang hugis lotus ay malabo na lumitaw kasama ng apoy. Isang uri ng pagbabago bago na natakot maging si Xiaoyan, tahimik na kumalat mula rito. Ang lakas ng Angry Buddha Lotus Flame na nabuo mula sa 8 uri ng Heavenly Flames ay talagang mailalarawan na may kakayahang sirain ang mundo. Si Han Yan, na pinigilan ng walang takot na Northern King, ay nakakita rin ng nakakatakot na pagbabago habang ito ay kumalat. Ang kanyang ekspresyon sa wakas ay nakaranas ng pagbabago habang tinitingnan niya si Xiaoyan sa seryosong paraan. Ang mga mata niyang iyon ay nakatuon sa 8 kulay na apoy sa mga kamay ni Xiaoyan. Hindi sinasadyang pumikit ang mga mata niya. Kahit siya ay nakakaramdam ng panganib mula sa puwersang iyon. Talagang kakaiba ang brat na ito. Isa lang siyang 5-star Dao Sheng, ngunit nagagawa niyang magpakawala ng ganoong nakakatakot na pag-atake. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Han Yan. Bigla niyang ipinatong ang palad niya sa katawan ng Northern King. Ang biglaang pagtaas ng kanyang lakas ay direktang nagdulot ng bahagyang paglubog ng dibdib ng Northern King. Kung hindi dahil ito ay puppet, ang palad na ito ay kumitil na sa kanyang buhay. Kahit na ganito ang nangyari, ang mabangis na hangin ng palad na iyon ang naging dahilan upang lumipad pabalik ang Northern King ng 1,000 talampakan. Pagkatapos nito, gumalaw ang katawan ni Han Yan at direktang sumugod kay Xiaoyan. Pigilan mo siya. Nagbago ang ekspresyon ni Yao Lao nang makita ito. Siya ay nagpakawala ng malamig na sigaw at isang Dao Qi pillar ang bumaril. Gayunpaman, ang gayong pag-atake ay ganap na hindi pinansin ni Han Yan. Nakakalat ito sa kaway ng manggas niya. Red Poison Palm. Malungkot na ekspresyon ang matandang lalaki na si Shen nung matapos makitang walang saysay ang sagabal. Ang kanyang katawan ay sumugod pasulong at ang kanyang kamay ay mabilis na namamaga. Ito rin ay naging maliwanag na pula sa kulay. Ang isang hindi pangkaraniwang kababalaghan ay malabo na ibinubuga mula rito habang ito ay bumagsak patungo kay Han Yan.
Sa pagharap kay Old Man Shenlong, isang malamig na singhot lang ang nailabas ni Han Yan. Pumihit siya at itinaas ang kamay. Ang 5 daliri na iyon ay naging sunog na itim. Walang ano-ano niyang hinampas ang kanyang kamay at nabangga ang matingkad na pulang hangin ng palad ni Old Man Shenlong. Grog. Ang banggaan ng dalawa ay nagbuga ng hindi pangkaraniwang halimuyak. Kaagad, namutla ang ekspresyon ng matandang Shenlong. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Ang kanyang katawan ay malungkot ding lumipad pabalik. Maliwanag, siya ay nagdusa ng isang malaking pagkawala sa pakikipag-ugnay. Isang grupo ng maliliit na hipon ang talagang nangangahas na subukan at tumakas mula sa mga kamay ng aking angkan ng Han. Sa iyong mga panaginip. Malamig na tumawa si Han Yan matapos niyang talunin si Old Man Shenlong sa pamamagitan ng isang hampas mula sa kanyang palad. Nag-flash ang katawan niya at nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan. Ang kanyang mga itim na daliri ay parang mga daliri ng isang Diyos ng kamatayan habang sila ay humawak kay Xiaoyan ng may bilis na parang kidlat. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang tumitig sa hangin ng kuko ni Han Yan. Ang huli ay dadapos sa kanyang katawan sa isang iglap. Madaling napunit ng malakas na hangin ang depensa ng Dao Qi sa katawan ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, mabigat itong dumapo sa kanyang katawan. Thud. Thud. Ang mga itim na daliri ay naghiwa-hiwalay, na nagdadala ng ilang dugo at mga sparks. Ang mga damit sa harap ng dibdib ni Xiaoyan ay direktang naging alikabok. Isang layer ng matigas na kaliskis ng dragon ang nakatikip sa kanyang katawan. Gayunpaman, 5 malalalim na sugat ang lumitaw na sa sukat ng dragon sa sandaling ito. Patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Kung hindi dahil sa proteksyon mula sa Dragon Phoenix Ancient Armor, malamang na napunit ang tiyan ni Xiaoyan sa welga na ito. Namutla ang mukha ni Xiaoyan matapos makaranas ng matinding suntok na ito. Ang hanging kuko ni Han Yan ay direktang nagpalipad sa kanya pabalik. Gayunpaman, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang lumilipad siya pabalik. Bahagyang lumaki ang kanyang bibig. Explode. Biglang nanliit ang mga mata ni Han Yan matapos mailabas ang malambot na boses. Natahimik ang kanyang paningin sa lugar na ilang sentimetro mula sa kanya. May isang palm-sized fire lotus na dahan-daang umiikot doon. Isang makikinang na 8 kulay na fire lotus ang umiikot sa lugar na iyon. Ito ay lumitaw na walang kapantay na kagandahan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Han Yan habang nakatingin siya sa fire lotus, na nasa malapit. Bago pa siya makapag-react, gayunpaman, isang maliwanag na ningning ang sumabog mula sa loob ng apoy na lotus. Hindi mabilang na liwanag na haligi na naglalaman ng puwersa ng pagpuksa ang sumabog. Sila ay bumaril mula sa apoy na lotus sa isang siksikan na paraan. Ang sinumang tao na tamaan ng apoy na lotus ay magiging abo kaagad. Sa hitsura nito, maswerte na si Xiaoyan ay humiram ng lakas ni Han Yan at lumipad pabalik. Kung hindi, malamang na siya ay pagbabarilin ng mga halijing ito ng pagpuksa. Si Han Yan ang unang nataman. Ang kanyang katawan ay natagos ng maraming liwanag na haligi. Gayunpaman, hindi ito naging alikabok sa sandaling ito. Ang napakalaking Dao Qi ay nagpatuloy sa pag-akyat mula sa loob ng kanyang katawan habang sinusubukan nitong harangan ang pagguho ng puwersa ng pagpuksa. Gayunpaman, ang Fire Lotus, na pinagsama mula sa 8 uri ng Heavenly Flames, ay hindi simple. Isang pagpuksa tulad ng lotus ng apoy ang ibinubuga mula sa loob ng lotus ng apoy pagkatapos na pumutok ang ilaw na haligi. Ang maliwanag na liwanag sa kalangitan ay lumitaw na parang isang maliwanag na araw. Natakpan ng matinding ilaw ang buong Yao Realm. Bang! Isang hindi mailarawang pagpuksa na parang puwersa ang dumaan sa lahat ng direksyon sa kalangitan. Ang bulubundukin sa ibaba, na puno na ng mga butas, ay naging pulang lupa. Natunaw ng nakakatakot na mataas na temperatura ang buong bulubundukin. Hinawakan ni Xiaoyan si Yao Lao at ang iba pa. Ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik habang ang purifying demonic lotus flame ay bumubuo ng isang malaking fire barrier sa kanilang harapan. Noon lamang naiwasan ng grupo na madamay sa pag-atake. Ang puwersa ng pagpuksa ay tumagal ng medyo mahabang panahon bago ito unti-unting kumupas.
Isang itim na usok ang bumagsak mula sa gitna. Sa wakas, marahas itong dumaong sa ibaba, na nagwasak sa lupa at nakabuo ng isang 10,000 talampakan na malaking hukay. Tumingin sa malayo ang mga mata ni Xiaoyan. Malabo niyang nakikita si Han Yan sa loob nito. Ang huli ay nababalot ng itim na singaw. Gayunpaman, ang kanyang aura ay naging mas mahina kaysa dati. Maliwanag, siya ay hindi bababa sa malubhang na sugatan. Nakalanghap ng malamig na hangin ang matandang Shenlong sa gilid. Puno ng gulat ang kanyang mga mata habang pinapanood ang eksenang ito. Mahirap para sa kanya na isipin na kaya talagang pilitin ni Xiaoyan ang isang advanced 7-star Dao Sheng hanggang sa ganoong lawak. Bilisan mo at umalis, ang espasyo sa lugar na iyon ay napunit na ng natitirang puwersa. Mapatla ang mukha ni Xiaoyan. Ang nakatusok na sakit na naililipat mula sa kanyang dibdib ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Iniwas niya ang kanyang kamay at inihagis ang Life Spirit Flame at Turtle Spiritual Earth Flame kay Old Man Shenlong at Yao Tian habang siya ay sumisigaw sa isang nag-aalalang boses. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay napakasama rin. Ang pagkahapon ng isang 8 kulay na Fire Lotus ay higit na nakakatakot kumpara sa kanyang naisip. Kahit ang kasalukuyang sarili niya ay minsan lang magagamit. Gayunpaman, siya ay magiging hindi pangkaraniwang mahina. Ang isang mahinang tao ay halos walang pagkakataon na mabuhay sa ganitong sitwasyon na may panganib na nakatago sa paligid. Pagkatapos lamang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, napagtanto ng lahat na ang gitnang ripples mula sa extermination force ay talagang napunit, na bumubuo ng spatial crack line na 200 talampakan ang laki. Agad nilang naagaw ang atensyon nila. Mabilis. Naglabas si Xiaoyan ng bote ng jade mula sa kanyang storage ring. Random niyang ibinuhos ang medicinal liquid sa loob sa mga sugat sa kanyang dibdib at muli itong hinimok. Sa pangunguna, pinahaba niya ang mga buto ng mga pakpak sa kanyang likod at sumugod sa spatial crack na parang bilis ng kidlat. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas. Pigilan sila. Umindayog ang katawan ni Han Yan habang siya ay bumangon mula sa lupa. Mabangis ang ekspresyon niya habang umuungal. Ito ay hindi inaasahan na kahit na sa kanyang lakas, siya ay talagang pinilit sa isang miserableng estado ni Xiaoyan. Bang-bang. Ang lahat ng natitirang mga eksperto mula sa angkan ng Yao ay talagang nagsimulang sirain ang sarili pagkatapos na tila naramdaman na may pag-asa para sa grupo ni Xiaoyan na makatakas. Ang mga alon mula sa mga pagsabog ay ganap na hamarang sa mga eksperto mula sa Han Clan, na gustong palayain ang kanilang mga sarili upang pigilan ang grupo ni Xiaoyan. Si Han Jing, na nakikipagpalitan ng suntok kay Yao Dan, ay may malungkot na mukha nang makita ang eksenang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa pang ibalik ng brat na iyon si Han Yan. Gayunpaman, mukhang alam ni Yao Dan ang kanyang intensyon habang pinaplano niyang palayain ang sarili para harangan ang grupo. Isang nakakaloko at mabangis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yao Dan. Pagkatapos nito, ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay biglang naging mailap at marahas. Xiaoyan, maraming salamat. Ibinaling ni Yao Dan ang kanyang ulo habang ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay umabot sa limitasyon ng hindi kilalang karahasan nito. Tumingin siya kay Xiaoyan, na humawak kay Yao Tian, Yao Ling at iba pa habang papasok siya sa spatial crack. Ang nakatutuwang iskarlata na mga mata ni Yao Dan ay nagpahayag ng isang ngiti na tila naibsan ng isang malaking pasanin. Pagkatapos nito, ang pagsabog ng pagpuksa na hindi mas mahina kaysa sa 8 kulay na pagsabog ng lotus ng apoy mula kanina ay muling umalangaw-ngaw sa loob ng sakop na lugar na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1579. Pagtakas. Ang nakakatakot na bagyo ng pagpuksa ay nawasak sa loob ng Yao Realm. Maliban sa isang maliit na bilang ng napakalakas na individual, karamihan sa mga nataman nito ay naging abo sa isang iglap. Ang lakas mula sa pagsira sa sarili ng isang 7-star Dao Sheng ay maaaring talagang lipulin ang mundo. Itong matandang baliw. Sa pagharap sa bagyong ito ng pagpuksa na kumalat sa buong lugar, ang mga eksperto mula sa Hall of Soul, na orihinal na nagpaplanong pigilan ang grupo ni Xiaoyan ay walang pagpipilian kundi ang mabilis na umatras. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Han Jing at Han Yan ay maaari lamang umatras at manatiling mababa sa sandaling ito.
Nagpatuloy ang bagyo ng ilang minuto bago ito unti-unting hamina. Matapos mawala ang mga ripples ng pagpuksa, lumitaw ang 100,000 talampakan na malaking butas sa lupa sa ibaba. Ang ilalim ng butas ay ganap na itim. Para bang hindi nakikita ng isa ang ilalim. Ang gayong nakakatakot na mapanirang puwersa ay naging dahilan upang bahagyang lumiit ang mga mata ni Han Yan at ng iba pa. Ang mga mata ni Han Jing at Han Yan ay agad na lumingon sa direksyon kung saan ang grupo ni Xiao Yan ay tumakas patungo sa paghiwa-hiwalay ng bagyo. Gayunpaman, nakita lamang nila ang isang spatial crack na dahan-dahang inaayos. Si Xiao Yan at ang iba pa ay nawala na. Maliwanag, tumakas sila mula sa spatial crack. Kalokohan. Malungkot ang ekspresyon ni Han Jing nang makita ang eksenang ito. Naglabas siya ng mahinang sumpa at biglang humawak patungo sa lugar kung saan nasira ang sarili ni Yao Dan. Kaagad, lumipad ang isang liwanag. Sa wakas, ito ay naging isang sinaunang jade na lumitaw sa kanyang palad. Mula sa hitsura nito, ito ay isang bagay na katulad ng Toshen Ancient God Jade na nasa kamay ni Xiao Yan. Tila ito ang sinaunang jade na kabilang sa angkan ng Yao. Bakit mo hinayaang tumakas ang batang iyon? Lumitaw din ang figure ni Han Huzi sa tabi ni Han Jing habang nagsasalita siya na may malubog na ekspresyon. Si Elder Wanwo at ang iba pa ay ganap nang napatay sa sandaling ito. Ang una ay walang gaanong kakayahang lumaban sa harap ng isang pitong bituin na si Dao Sheng. Hawak ni Han Jing ang sinaunang jade. Itinaas niya ang kanyang talukap at tumingin sa sobrang kahabag-habag na si Han Yan na tumungo. Sa sandaling ito, berde at puti ang nagsalubong sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na siya ay talagang ginawang miserable ni Xiao Yan kahit na pagkatapos ng personal na pag-atake. Talagang may kakayahan ang brat na ito. Hindi katakataka na nagagawa niyang paulit-ulit na magdusa ang ating angkan ng Han ng pagkatalo. Malungkot ang mga mata ni Han Yan. Gayunpaman, hindi siya lumiit sa kanyang responsibilidad. Ang mapanirang puwersa na pinakawalan ni Xiao Yan kanina ay isang bagay na kahit isang ordinaryong 7-star Dao Sheng ay hindi kayang gawin. Bukod dito, mula sa impormasyong kanilang nakuha, si Xiao Yan ay hindi nagtataglay ng gayong kakayahan sa pakikipaglaban. Walang dapat tumawa tungkol sa kanya na dumaranas ng gayong pagkawala. Hindi natin dapat hayaan silang matagumpay na makatakas. Bagamat hindi na tayo natatakot na malaman ng Guklan ang balitang ito, ang brat na iyon ay nagtataglay ng Toshi Ancient God Jade sa kanyang kamay. Makakapagligtas tayo ng maraming problema sa hinaharap kung makukuha natin ito. Sabi ni Han Huzi. Ginampanan siya ni Xiao Yan habang nagpurifine siya ng tableta kanina. Ngayon, natural lang na ayaw niyang makita ang huling pagtakas. Dapat natin munang lutusin ang usapin ng Yao Clan. Ang misyon natin ay kolektahin ang bloodline strength ng Yao Clan. Kung tungkol naman sa grupo ni Xiao Yan, paanong napakadali para sa kanila na makatakas? May Han siya at Han Tu pa sa labas ng kaharian ng Yao Clan. Ipadala ang balita sa kanila. Hilingin sa kanila na ipadala ang isa sa kanila para patayin si Xiao Yan. Malamig na nagsalita si Han Yan. Kung hindi dahil kailangan nilang dalawa na tulungan si Ginoong Naihilati para patatagin ang spatial seal, imposibleng mapunit ng brat na iyon ang isang spatial crack at tumakas. Oo, tumanggo rin si Han Jing. Sinulyapan niya ang kaharian na ito, na puno ng madugong baho. Isang malupit na ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya sa makapal na boses. Sa pamamagitan ng lakas ng bloodline na ito mula sa angkan ng Yao, magagawa nitong palawigan ang ating angkan ng Han ng 1,000 taon. Sa oras na iyon, kapag nagtagumpay ang ating plano, ang pinuno ng angkan ang magiging unang tao sa libu-libong taon na pumasok sa klase ng Dao Di. Sa oras na iyon, ang buong kontinente ng Dao Qi ay nasa ilalim ng pamamahala ng aming angkan ng Han. Maging ang angkan ng Gu ay maaari lamang gumuho sa aming paanan. Sa orihinal, mas maaga sana ang araw na ito. Sa huli, nahadlangan ito ng Xiao Clan. Noon, ang pag-atake natin sa Xiao Clan ay naging sanhi ng matinding pagkawala ng ating clan. Naka-recover lang tayo hanggang sa ating peak pagkatapos gumaling sa loob ng maraming taon. Kung hindi, hindi natin kailangang matakot ng sobra sa Gu Clan. Mabangis ang tono ng pananalita ni Han Huzi.
Karapat-dapat ang lahat para maalis ang angkan ng Xiao. Masyadong mahirap pakitunguhan ang angkan na iyon. Kung makikipagsanib sila sa angkan ng Gu sa hinaharap, maaaring posible talaga para sa kanila na bantay ng angkan nating Han. Dapat natin silang paksin. At saka, ang Xiao Zuan. Maging ang pinuno ng ating angkan sa kanyang tuktok ay natatakot sa kanya. Hindi natin dapat hayaang manatili ang gayong kaaway. Nagsalita si Han Jing sa malalim na boses. Isang takot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata nang banggitin niya ang pangalang iyon. Para bang naalala niya ang nakakalindol na miserableng labanan noon. Kumuha si Han Yan ng tabletang panggamot at nilunok ito. Madilim at malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga nagtatagal na labanan na naruroon pa rin sa ibaba. Hindi niya sinasadya ang isang maitim at malamig na ngiti. Simulan mong kolektahin ang lakas ng bloodline. Sa mga bloodline na ito, ang pinuno ng clan ay maaaring umunlad sa isa pang antas. Sa oras na iyon, ang ating Han clan ay maglulunsad ng isang todo atake. Ang espasyo na daan-daang kilometro ang layo mula sa Shenlong Mountain Range ay biglang naging distorted. Lumitaw ang isang spatial crack line. Kaagad, maraming miserableng mukhang figure ang patuloy na sumugod mula rito. Nakahinga na lamang ng maluwag ang lahat pagkalapag sa bundok. Sa wakas ay nakatakas na sila sa bilangguan kung saan kailangan nilang mamatay. Ayos ka lang ba? Pinunasan ni Yao Lao ang kanyang malamig na pawis. Ang pagiging makatakas mula sa kaharian na tinatakan ng angkan ng Han ay itinuturing na isang himala. Gayunpaman, mabilis niyang ibinaling kay Xiao Yan ang kanyang mga mata. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon matapos makita ang sugat sa dibdib ng huli. Ayos lang ako. Kinagat ni Xiao Yan ang kanyang mga ngipin. Pinunasan ng kamay niya ang sugat niya. Ang mga butil ng pink na apoy ay pumasok sa kanyang mga sugat. Agad namang bumuglas ang puting usok. Ang mga bakas ng itim na singaw ay pinipilit na lumabas mula sa sugat ng purifying demonic lotus flame. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiao Yan matapos malutas ang nabubulok na chi na nasa kanyang pinsala. Naglagay siya ng medicinal pill sa kanyang bibig at gumaling sandali. Noon lamang niya ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa hindi karaniwang tahimik na bulubundukin sa likuran niya. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang kaharian sa loob ng hanay ng bundok na ito ay naging ganap na dugo na may mga bangkay na nakahandusay sa lahat ng dako. Sa tabi ni Xiao Yan, ang 12-dosenang higit na nakababatang henerasyon ng Yao clan, na iniligtas ni Xiao Yan mula sa Yao realm, ay nakaluhod patungo sa bulubundukin na may mga ekspresyon na puno ng kalungkutan. Ang isang pares ng mga babae sa gitna nila ay hindi sinasadyang umiyak. Palibhas ay patuloy na namumuhay sa ilalim ng proteksyon ng angkan ng Yao sa buong buhay nila, hindi pa nila naramdaman ang pagiging walang magawa at walang pag-asa noon. Kung ikukumpara sa iba, medyo kalmado sina Yao Tian at Yao Ling. Bagamat naroon pa rin ang walang katapusang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata, hindi nila ito ipinakita sa kanilang mukha. Naging matured na silang dalawa pagkatapos maranasan ang malaking pagbabagong ito. Mr. Xiao Yan, wala na kaming magagawa para mabayaran itong napakalaking pabor mo. Kung may pagbabago sa hinaharap, tiyak na gagantihan ka ng Yao clan ng aming buhay. Lumingon si Yao Tian, mahigpit na ikinulong ang kanyang mga kamay kay Xiao Yan at nagsalita sa malalim na boses. Sa tabi niya, tinitigan din ni Yao Ling ang kanyang magagandang mata kay Xiao Yan at bahagyang yumuko. Kayong lahat ay dapat magpatuloy sa buhay. Hindi na kailangang magbayad ng anuman. Kung hindi dahil ang mga matatandang iyon mula sa angkan ng Yao ay nag-alay ng kanilang buhay upang lumaban, walang sino man ang makakatakas. Ikinaway ni Xiao Yan ang kanyang kamay. Nakaramdam din ng awa ang kanyang puso sa kasawiang sinapit ng grupo ni Yao Tian. Mula ngayon, hindi na si Yao Tian ang pinakamaliwanag na bituin ng Yao clan. Ang huli ay magiging katulad niya at kailangang umasa sa sarili niyang lakas. Kung kaya bang buhayin ni Yao Tian ang clan ay magdedetermina sa sarili niyang kakayahan. Ano ang susunod nating gagawin? Napabuntong hininga si Yao Lao at nagtanong. Masyadong brutal ang Han clan. Maraming pinuno at elder mula sa iba't ibang sekta sa Central Plains ang napatay nila sa pagkakataong ito. Kung kumalat ang balita tungkol dito,
ang Han clan ay tiyak na magiging common enemy ng lahat. Gayunpaman, ang mga paksayon na ito ay parang mga langgam sa pananaw ng Han clan at mahihirapan silang makuha ang atensyon niyan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, dapat tayong magtungo sa angkan ng Go. Sa kasalukuyan, ang tanging makakalaban sa angkan ng Han ay ang angkan ng Go. Tiyak na hindi sila tatayo at magmamasid pagkatapos mangyari ang ganoong bagay. Sa oras na iyon, sa pamamagitan lamang ng pagsasama sa angkan ng Yan at Lei ay posible na mapigil ang angkan ng Han. Kung hindi, ang iba pang mga sinaunang angkan ay magkakaroon din ng malaking kahirapan. Mula sa paraan na madaling maalis ng angkan ng Han ang angkan ng Yao, maging ang angkan ng Yan at Lei ay malamang na magtatapos sa parehong kapalaran. Siyempre, ang Sky Mansion Alliance ay malamang na mauwi sa isang mas miserableng kapalaran. Sa mga tuntunin ng pundasyon, ang alyansa ay mayroon pa ring ilang puwang kung ihahambing sa mga sinaunang angkan na ito. Si Xiao Yan ay hindi kailanman naniniwala na ang Han clan ay hahayaan ang Sky Mansion Alliance. Kaya naman, kailangan niyang mag-isip ng solusyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kapag ang Han clan ay umatake sa alyansa, ang resulta ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa eksena ngayon. Guro, kailangan mo munang bumalik sa alyansa at mag-ayos. Itaas ang antas ng depensa sa pinakamataas nito. Ang mga kailangang ilipat ay dapat magpatuloy ng palihim. Sabihin sa lahat na maging maingat. Nag-alinlangan si Yao Lao nang marinig ito. Sa wakas, tumanggo siya. Dahil sa kanyang lakas, hindi niya mabibigyan ng malaking tulong si Xiao Yan sa pamamagitan ng pagsunod sa huli. Sa halip, magiging pabigat lamang siya. Hindi naligtas ang Shenlong Mountain Range. Sasamahan kita sa Sky Mansion Alliance. Nabalitaan kong nandoon din ang matandang demonyong iyon mula sa Peel Tower. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makita ko siya. Gusto ko talagang makilala siya. Nag-alinlangan sandali ang matandang Shen nung bago nagsalita. Tina-target din siya ng Han clan. Kung patuloy siyang mananatiling mag-isa, talagang malas siya kung matutuklasan ng angkan ng Han ang kanyang landas. Nagulat din si Xiao Yan nang marinig ang mga salitang ito. Agad siyang natuwa. Ang matandang Shenlong na ito ay hindi lamang isang anim na bituin na si Dao Sheng ngunit ang kanyang mga kasanayan sa alchemist ay isang bagay na kakaunti lamang ang maaaring tumugma. Kung maaari siyang manatili sa alyansa, ang lakas ng alyansa ay tataas ng husto. Natural na masaya si Xiao Yan na makita ang ganoong sitwasyon. Yao Tian, ikaw at ang iyong kapatid na babae ay dapat na sumama sa akin sa angkan ng Go. Kayong dalawa ay kailangang ipaliwanag ang usapin ng angkan ng Yao upang maniwala ang mga elder mula sa angkan ng Go. Ang mga natitirang tao ay dapat magtungo muna sa Sky Mansion Alliance. Ano ang sasabihin mo? Tumingin si Xiao Yan kina Yao Tian at Yao Ling at nagtanong. Pakikinggan namin ang mga utos ni Mr. Xiao Yan. Nagpalitan ng tingin sina Yao Tian at Yao Ling bago tumanggo. Bagamat hindi pa masyadong matanda si Xiao Yan, malinaw na naunawaan nila sa kanilang mga puso na talagang may napakalaking agwat sa pagitan nila ni Xiao Yan. Kung ganoon, umalis na tayo. Marahan na bamantong hininga si Xiao Yan. Ang kanyang panloob na mga pinsala ay makabuluhang nabawi sa maikling panahon na ito. Katatapos lang ng boses niya nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Napalingon siya bigla at tumingin sa isang bundok na di kalayuan. May isang figure na may dalang malaking dark red ghost blade sa kanyang balikat na nakasandal sa isang malaking puno. Ang mga mabangis na pulang mata ay lumitaw na parang madugong dagat. Natuklasan ko na ba? Isang mabangis na ngiti ang sumilay sa mukha ng figurang iyon pagkatapos niyang makita ang titig ni Xiao Yan. Isang masamang aura ang biglang sumibol. Battle Through the Heavens. Kabanata 1580. Lumamon. Isang tao mula sa angkan ng Han. Nakatutok ang mga mata ni Xiao Yan sa figure ng tao sa malayong bundok. Napatingin si Yao Lao at ang isa pa. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi inaasahan na talagang may mga eksperto mula sa angkan ng Han na naruroon sa Shenlong Mountain Range na ito. Ito ay si Han Xia, isa sa 4 na demonyong santo. Ang kanyang lakas ay maihahambing kay Han Jing at Han Yan. Ang matandang Shenlong ay lubos na pamilyar sa mga taong ito mula sa angkan ng Han.
Kaya naman, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon matapos makita ang napakalaking masamang aura. Marahan siyang bumantong hininga. Ang Han Clan na ito ay talagang nagpadala ng lahat ng mga eksperto nito para sirain ang Yao Clan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron talagang makakapunit sa special seal na inilagay ni Ginoong Nihilati. Ang figure sa di kalayuan ay tumapak sa walang laman na hangin. Sa isang iglap, nagpakita siya sa langit sa itaas nila. Tumingin siya sa grupo ni Xiaoyan at itinoon ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Hindi sinasadyang napaawang ang kanyang bibig sa isang ngiti. Ang mga makakapal na mapuputing ngipin na iyon ay naglalaman ng isang mabagsik na masamang aura na nagbibigay sa kanila ng hitsura na kabilang sa isang mabangis na hayop. Ikaw si Xiaoyan, tama ba? Nabalitaan ko na ang matandang Han Yan ay natalo sa iyong mga kamay. Ang mga miyembro ng Xiao Clan ay talagang pambihira. Sa kabutihang palad, ang aking Han Clan ay tiyak na pinatay ang Xiao Clan. Kung hindi, ang mundong ito ay kasalukuyang mahaharap sa isang ganap na naiibang sitwasyon. Matiim na tinitigan ng mga mata ni Xiaoyan ang itim na nakadamit na figure ng tao. Bagamat ang huli ay may makapal na ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang pares ng mga mata ay napuno ng walang malasakit na masamang aura. Maliwanag, ang taong ito ay hindi isang taong malambot ang puso. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Yao Lao sa mahinang boses. Hindi inaasahan na nakatagpo sila ng isang lobo matapos tumakas mula sa yungib ng tigre. Ang taong ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Walang makakapantay sa taong ito kung sila ay lumaban. Ang 8 kulay na Fire Lotus ni Xiaoyan ay maaaring nakakatakot ngunit hindi ito maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Bukod dito, mula sa sitwasyon na ginamit niya ito kanina, kahit na ang isang 8 kulay na lotus ng apoy ay mahihirapang pumatay ng isang eksperto sa antas na ito. Sakaling makatakas siya, talagang mahihirapan ang grupo nila na labanan siya. Guro, umalis ka na muna. Haharanggan ko muna sila. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan at sinabi. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yao Lao. Paanong si Xiaoyan lang ang kapareha ng taong ito? Relax, mayroon akong sariling mga plano. Magmadali kayong lahat at umalis. Pagkatapos nito, itago ang iyong aura. Mabilis akong pumunta sa Go Clan pagkatapos siyang pigilan sandali. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Naikuyom niya agad ang kamay niya. Isang bote ng jade ang lumitaw sa loob nito. May isang dragon eye-sized medicinal pill na lumulutang sa loob nito. Isang nakakagulat na enerhiya ang natipon na parang kristal sa loob ng bote habang kumakalat ang isang hindi pangkaraniwang halimuyak. Tier 9 Mysterious Pill. Nakahinga lang ng maluwag si Yao Lao matapos makita ang medicinal pill na iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng pag-aalala. Ang enerhiya ng isang Tier 9 Mysterious Pill ay lubhang nakakatakot. Mangangailangan ito ng maraming pantulong na medicinal pill upang makatulong sa pagpipino pagkatapos na inumin ito ng isa. Kaya naman, kahit nasa lakas ni Xiaoyan, hindi siya nang ahas na lunukan ito ng madali. Bukod dito, tiyak na kailangan niyang labanan si Han siya pagkatapos lunukan ang tableta. Nangangahulugan ito na hindi siya magkakaroon ng atensyon upang pinuhin ang lakas ng gamot. Sa kasong iyon, maaaring magdulot ito ng medyo matinding pinsala sa kanyang katawan. Bagamat nag-aalala siya sa kanyang puso, naiintindihan din ni Yao Lao ang kasalukuyang sitwasyon. Magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong mabuhay kung sila ay makatakas. Kung mananatili sila sa likod, gayunpaman, hindi lang ito makakaabala kay Xiaoyan ngunit maaaring talagang maalis sila ng taong ito. Dapat kang mag-ingat. Basagin ang jade na ito kung nagawa mong makatakas. Mararamdaman ko ito. Sa wakas ay pinatigas ni Yao Lao ang isang piraso ng jade sa puso ni Xiaoyan habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas saglit. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng mahinang sigaw at nanguna na sumugod. Ang matandang lalaki na si Shen Nung sa likod ay nag-alinlangan sandali bago sinunggaban ang mga kabataan mula sa angkan ng Yao at mabilis na sumunod. Saan sa tingin mo pupunta ka? Kumunat ang noo ni Han siya matapos makita na si Yao Lao at ang iba pa ay talagang tumatakas. Ang talam ng multo na nabuo ng dugo sa kanyang kamay ay ibinaba pababa.
Isang 10,000 talampakan ang malaking blade ng dugo na kumikinang sa kalangitan at matalas na tumama patungo sa grupo ni Yao Lao. Klang! Lumipad ang blade glow na parang bilis ng kidlat. Gayunpaman, isang itim na figure ang lumitaw sa harap nito habang nasa 1,000 talampakan pa ito mula sa grupo ni Yao Lao. Nakakross ang magkabilang braso ng figure at pilit nitong tinanggap ang matalim na blade glow. Bang! Bagamat natanggap nila ang blade glow, ang nakakatakot na puwersang iyon ay direktang nagtulak sa figurang iyon sa hanay ng bundok sa ibaba. Isang buong bundok ang yumanig at gumuho. Malalaking bato ang gamulong at isang malakas na dagandong ang lumabas. Ang bilis ng grupo ni Yao Lao ay muling umangat matapos maarang ang pag-atake ni Hansha. Sa loob ng ilang iglap, tumakbo na sila palabas ng bulubundukin at mabilis na nawala sa abot tanaw. Mga walang kwentang tao. Buti na lang nakatakas sila. Ang pagkuhalang sa iyo ay magagawa na. Napataas ang kilay ni Hansha pagkatapos niyang makitang matagumpay na tumakas ang grupo ni Yao Lao. Gayunpaman, hindi siya mapakali na humabol. Ibinaling niya ang kanyang ulo at biglang huminto ang kanyang mga mata sa Tier 9 mysterious pill na nasa kamay ni Xiaoyan. Isang mata ko ang sumilay sa mga mata na iyon. Xiaoyan, ibigay mo ang medicinal pill na iyon at bibigyan kita ng madaling kamatayan. Ano ang sasabihin mo? Kung hindi, tatanggalin ko ang iyong kaluluwa at susunugan ito sa loob ng daan-daang taon. Hindi ko akalain na gusto mong magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Malamig na ngumiti si Xiaoyan sa mga sinabi ni Hansha. Pinisil niya ang kamay at nabasag ang bote ng jade. Ang medicinal pill sa loob nito ay agad na naging isang sinag ng liwanag. Bago ito makatakas, gayunpaman, sinalo ito ni Xiaoyan ng may mahusay na reflex at direktang pinasok ito sa kanyang bibig. Bang! Matapos makapasok ang medicinal pill sa kanyang katawan, ang mga damit sa katawan ni Xiaoyan ay direktang naging abo. Lumitaw ang mga kaliskis ng dragon sa kanyang balat. Sunod-sunod na alon ng hindi maipaliwanag na enerhiya ang patuloy na umaagos mula sa loob ng kanyang katawan na parang tubig baha. Sa huli, ang enerhiya ay aktwal na natipon sa isang baluti sa katawan ni Xiaoyan. Napakalakas ng enerhiya. Sa ilalim ng malawak at makapangyarihang enerhiya, patuloy na nanginginig ang katawan ni Xiaoyan. Ang loob ng kanyang katawan ay parang nakalunok lang siya ng maraming malalaking dragon. Ito ay isang ganap na gulo. Kumalat ang ligaw na erosyon sa bawat parte ng kanyang katawan. Sa ilalim ng hindi makontrol na karahasan ng enerhiyang ito, maging ang perpektong kaluluwa ni Xiaoyan na heavenly state ay nagpakumbaba. Roar! Isang walang katapusang enerhiya ang bumalot sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, ito ay naging isang nakayayanig na dagandong na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Ang mga nakapaligid na bundok ay muling gumuho sa harap ng galit na galit. Nagmamadali ring umatras sina Yao Tian at Yao Ling. Hihihi. Kawili-wili. Ang paglunok ng Tier 9 mysterious pill ay nangangailangan ng maraming iba pang bagay upang makatulong sa pagpipino nito. Ang aksyon mong ito ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Itinaas ni Hansha ang kanyang kilay matapos makita ang enerhiyang lumabas mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Agad siyang umiling at tumawa ng malamig. Binigyan kita ng landas na tatahakin ngunit tumanggi ka. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Biglang humakbang si Hansha habang tumutunog ang kanyang salita. Agad na lumitaw ang kanyang katawan sa harap ni Xiaoyan. Ang kulay dugo na malaking talon sa kanyang kamay ay nagbuga ng swoosh na tunog habang ito ay napunit sa hangin at naglaslas sa leeg ni Xiaoyan ay napakabilis na nakakagulat. Ang liwanag ng dugo ay mabilis na lumaki sa mga mata ni Xiaoyan. Kinuyam niya ang kanyang kamay at ang isang malakas na enerhiya ay pinagsama-sama sa isang malaking mabigat na pinuno. Dahil hindi niya magawang umiwas, direktang sasalungat siya kay Hansha. Klang! Isang kakaibang malakas na hangin ang kumalat habang nagsasalpukan ang talam at ruler. Nahati sa dalawa ang bundok na kinatatayuan nilang dalawa. Bumagsak ito ng malakas habang nanginginig ang buong bulubundukin. Ang figure ni Xiaoyan ay direktang napaatras ng libu-libong talampakan. Isang tamis ang bumangon sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, ang dalawang mata niya ay kakaibang nasa sabik. Ang kaninang sagupaan ay nakakaubos ng maraming enerhiya,
lubos na nagpawala sa kanya ng pakiramdam na malapit nang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Muli, hindi natakot si Xiaoyan kay Han Xia habang ang lakas ng gamot ay patuloy na lumalabas mula sa loob ng kanyang katawan. Gumalaw siya at nanguna para humarap kay Han Xia. Ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay ay walang anumang kasanayan. Direkta nitong ginamit ang pinaka-brutal na paraan upang aihak pababa ng marahas ng paulit-ulit. Ang malawak at malakas na enerhiya ay karaniwang pinagsama-sama sa isang 10,000 talampakan na malaking ruler glow. Nahati ang mga bundok saan man ito dumaan. Klang klang klang. Medyo pangit ang ekspresyon ni Han Xia habang nakaharap kay Xiaoyan, na ang Dao Qi ay pumutok ng marahas matapos lunukan ang tier siyam na mysterious pill. Ang talon ng dugo sa kanyang mga kamay ay sumayaw, na bumubuo ng maraming mga after images at tinatanggap ang mabibigat na bundok na parang mga strike ng pinuno. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay bababa ng libu-libong talampakan sa bawat oras na mahulog ang mabigat na pinuno. Nagdulot ito ng bahagyang pagkulimlim ng kanyang mga mata. Hindi inaasahan na talagang napakasigla ni Xiaoyan kahit na naranasan na niya ang malaking labanan sa loob ng Yao Realm. Babantayan ko lang kung hanggang kailan ka maaaring maging mayabang. Maaaring malakas ang isang tier 9 mysterious pill ngunit wala kang oras para pinuhin ito. Ang enerhiya ay lubos na makakasira sa iyong katawan. Sa oras na iyon, makikita ko kung paano ka magpapatuloy sa pakikipaglaban. Bagamat nahirapan si Han Xia dahil sa tila galit na pag-atake ni Xiaoyan, hindi pangkaraniwang kalmado si Han Xia. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya habang nagtatanggol. Binaliwala ni Xiaoyan ang kanyang malamig na pagtawa. Lalong tumindi ang pananabik sa kanyang mga mata nang biglang bumagsak ang mabigat na ruler sa kanyang kamay. Lalong naging mabigat ang kanyang mga welga. Ang buong Shenlong Mountain Range ay nawasak sa isang kompletong gulo sa sandaling ito. Klang! Ang isa pang bundok na parang malakas na hampas ay nahulog at ang braso ni Han Xia ay naging bahagyang manhid. Bumagsak ang kanyang katawan ng paatras ng 10,000 talampakan. Maraming mga bundok ang nabasag sa alikabok sa daan. Naging uiglir din ang ekspresyon niya. Ha. Ang saya. Mag-away ulit tayo sa ibang araw. Ang pananabik sa mga mata ni Xiaoyan ay biglang nawala habang pinalipad niya si Han Xia na may kasamang ruler strike. Tumawa siya patungo sa langit. Ang pares ng butong pakpak sa kanyang likod ay kumapak nang siya ay agad na tumalikod at lumipad patungo sa ibang direksyon. Sa direksyong iyon ay hinawakan ng itim na figure sina Yao Tian at Yao Ling habang lumilipad ito sa abot tanaw. Ang Northern King iyon, na inutusan ni Xiaoyan na palihim na kunin ang dalawa habang pinipigilan ni Xiaoyan si Han Xia. Bang! Tinadyakan ni Han Xia ang kanyang paa sa isang bundok. Kaagad, natatakpan ito ng mga bitek. Sa wakas, ang bundok ay nagkawatak-watak at ang kanyang katawan ay naging matatag. Madilim at malamig ang kanyang mukha habang pinagmamasdan si Xiaoyan na tumakas sa malayo. Isang mahinang dagandong ang sumabog. Xiaoyan, saan ka man tumakas, huhulihin kita, puputulan ang iyong laman at kunin ang iyong kaluluwa. Gumalaw si Han Xia habang tumutunog ang mga masasamang salita na iyon. Naging dagwang ilaw siya habang mabilis na sumugod. Sa hitsura nito, malinaw na wala siyang balak na payagan si Xiaoyan na makatakas.